Ang founder po ng Subaru ay si Mr. Kikuhei Nakajima. At gaya din po ng founder ng Suzuki at saka ng Honda at Mazda, si Mr. Kikuhei ay galing din po sa hirap. Anak po siya ng isang humble na magsasaka. Pero ang pangarap niya po ay maging isang engineer. At dahil wala po silang pangbayad sa mga universities, nakapag-engineer pa rin naman siya. Kaya nga lang, sa Imperial Japanese Naval Engineering School siya nakapagtapos. Naging engineer nga po siya, pero at the same time, kinailangan niya rin maging sundalo para sa Imperial Japan. Pero guys, alam nyo, nag-engineer siya, hindi dahil sa mahilig siya sa kotse, ang hilig niya po kasi ay mga eroplano. At dahil likas po ang pagiging inventive nitong si Mr. Kikuhei, nakapag-develop po siya ng isang seaplane para sa Navy ng Japan. Diyan po napansin ang talino ni Mr. Kikuhei, kaya ipinadala po siya ng Japanese military sa Europe para lalong magpakabihasa. At pagbalik niya po sa Japan taong 1917, nagtayo po siya ng Airplane Research and Laboratory. At after po ng 14 years ng pagre-research, ay naging full-fledged aircraft factory na po ang itinayo niyang research laboratory. At tinawag po itong Nakajima Aircraft Factory. Napakarami pong nagawang fighter plane para sa Imperial Japan ng factory na ito. Pero natalo pa rin po sila sa World War II. Naaresto at nakulong po si Mr. Kikuhei noong 1945. Pero taong 1947, nakalaya po siya. Kaya lang 2 years later, 1949, namatay din po siya. Kaya hindi niya na po naabutan na maging car manufacturer ang factory na sinimulan niya. Habang nakakulong po si Mr. Kikuhei mula 1945 hanggang 1947, ipinasara po ng Amerika ang aircraft factory niya. Pero hindi naman po kinumpiska yung mga gamit. At dahil meron po mga business partners noon si Mr. Kikuhei, imbis na eroplano ang gawin nila, nag-develop po sila ng maliit na motorcycle na tinatawag na Rabbit. What's up, Jack? A rabbit? A rabbit! Tapos guys, nung i-release nila itong motorcycle, pinalitan na rin nila yung pangalan ng factory. Ginawa na nilang Fuji Sangyo Company Limited. Sa loob po ng Fuji Sangyo ay mayroong 12 grupo. At ang 12 grupo po na ito ay nagmamanufacture ng iba't ibang mga bagay. Katulad ng chainsaw, motorboat, bus, at iba pang mga gasoline engine. Pero hindi pa rin po sila gumagawa ng kotse. Pagdating po ng 1950, dahil sa hirap ng buhay sa Japan dahil nga natalo sila sa gera, hindi po naging maganda ang takbo ng negosyo ng Fuji Sangyo. At yung 12 grupo na sinasabi ko sa inyo kanina, ang natira doon 5 na lang. Dito sa 5 grupo na ito, ang naging leader nila ay si Kenji Kita. So sa apelyido pa lang nito, mukhang magtatagumpay na kasi mukhang kikita. Pinalitan po ulit nila yung pangalan ng company at naging Fuji Heavy Industries. Kaya noong 1954, pinasok na po nila ang automotive. Tapos guys, ang kauna-unahang kotseng nagawa nila ay tinawag nilang P1 prototype. Dahil sa mukhang okay naman tong nagawa nilang prototype at napagdesisyon na nang ilabas sa production, kailangan po nito ng pangalan. Diyan po naisip ni Mr. Kenji na pangalanan itong Subaru, na kung tatagalugin natin, ang ibig sabihin po nito ay magkaisa. Tapos ang logo naman po nila ay kinuha sa Pleiades Constellation. Kung mapapansin nyo yan guys, yung 5 stars medyo maliit pagkatapos yung isang star malaki. Yung 5 stars po kasi ay nagre-represent dun sa 5 grupo na nagpatuloy na kumpanya. Tapos yung isang malaking star, yan po yung founder nila na si Mr. Kikuhei. Kaya nga po nasabi ko sa inyo kanina, dahil mahirap ang Japan after ng World War II, ang ginawa po ng Japanese government ay binabaan ng sobra ang tax dun sa mga car manufacturers na makakapaggawa ng mga maliliit na sasakyan na kailangan hindi lalakpas sa 12 feet ang haba, pagkatapos hanggang 360cc lang ang makina. Kaya noong 1958, naglabas po ang Subaru ng K-car nila na tinatawag na Subaru 360. Kasi guys, 360cc.
Noong unang 2 taon ng production nito ay medyo matumal lang benta, pero nung pangatlong taon, umabot po sa mahigit 20,000 ang naiproduce at naibenta nila. Kaya pagpasok po ng 1960s, ang Subaru po ang pinakamaraming bentang kotse sa Japan. Dahil po sa success ng Subaru 360, natural lang na mag-develop sila ng next project. At ang naging produkto po nito ay ang Subaru 1000. Kasi guys, 1000cc na po ito. Ito po ang kauna-unahang kotse sa Japan na front wheel drive. At dito na rin po nila ginamit yung 4-cylinder na opposed engine or yung mas sikat sa atin dito na tawaging boxer engine. Alam nyo guys, big deal kasi itong boxer engine. Kasi hindi po ito katulad ng mga conventional engines na ang mga piston ay nakahilera tapos gumagalaw ng taas-baba. Sa boxer engine po ay parang hinati yung makina sa gitna pagkatapos ibinuka na parang libro. What? Kaya ang forma po ng mga piston yan ay merong 2 sa kaliwa at merong 2 sa kanan na parehas nakahiga. Kaya pag gumagalaw po yung mga piston yan ay kahawig ng suntok ng boksingero na nagle left and right. Noong 1971, may ginawa po ulit ang Subaru na magiging trademark din nila. Kasi guys, ito po yung taon na inintroduce nila yung Subaru Leon. Ito po kasi ang first all-wheel drive na kotse. Unlike na mga traditional cars na ang power ay nasa likod or yung tinatawag na rear-wheel drive or yung mas popular ngayon na front-wheel drive na ang power ay nandun naman sa mga bungad na gulong. Ang mga gawa po ng Subaru ay mga naka all-wheel drive. Lahat po ng gulong ay may power. Kaya napakarami pong nakitang posibilidad ang mga tuners at saka yung mga specialists. Kaya marami pong bumili nito. At noong taong 1974, mahigit 100,000 units ang naibenta nila sa Japan pati na rin sa abroad. Malaki ang potensyal ng all-wheel drive sa mga karera, lalong-lalo na po sa rally. Kaya noong 1980s, nagsimula na pong pumasok sa WRC ang Subaru. Kaya lang guys, sa loob ng 10 taon na pag-participate nila sa WRC, isang beses lang silang naka-place, ang third pa. Ang gamit naman po nila noon ay yung Subaru Legacy. Pero pagdating po ng 1993, pinalitan na po nila yung Legacy, ang ginamit na po nila yung Impreza. Kasi guys, mas maliit ito at saka mas maneuverable. At pagdating po ng 1995, 1996 hanggang 1997, ang Subaru na po ang nanalo sa Manufacturers Championship ng WRC. Tapos 3 beses din silang nanalo sa WRC Drivers Championship. Yan po ay 1995, 2001 at saka 2003. Kaya lang guys, pagpasok ng year 2000, medyo humina na po ang sales nila. At nagkaroon po sila ng malaking financial problem. Dahil dyan, pumartner po sila sa Toyota. At pagdating po ng 2008, nagkaroon sila ng collaboration na nagbunga ng isang sports car. Yan po ay ang tinatawag na Toyota 86 or Subaru BRZ. Depende kung saang bansa kayo nakatira. Identical po ang itsura nito, wala po silang pinagkaiba, kundi yung logo or yung badge. Pero ang makina po nito ay yung boxer engine ng Subaru. Hindi nga lang po ito naka all-wheel drive. This time rear-wheel drive naman po ito. Kaya madalas nyo rin po makikita itong sports car na ito sa mga drift competition. At dahil po sa collaboration nila ng Toyota, nakaahon po ang Subaru sa financial problems nila. 2014 naman guys, nag-collab uli sila. At nirelease po nila yung improved version ng WRX STI na hanggang ngayon po ay nakikipag-compete sa Nürburgring, Germany. Sa ngayon guys ay 20% ang share ng Toyota sa Subaru. Meron po silang 9 na factory all over the world na nagdi-distribute ng mga units nila sa more than 100 countries. Kasama na po dito sa Pilipinas. Kaya nga lang guys, dito sa Pilipinas medyo underdog ang Subaru pagdating sa popularity kung ikukumpara natin sa ibang Japanese brands. Pero kung pag-uusapan po natin ay performance at saka reliability, malayo po sila sa pagiging underdog. Nice. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin about Subaru. Huwag nyo pong kakalimutang mag-like. Importante po yan. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, pindutin nyo na po yung subscribe button. Uli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!